Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. God bless. Ngayon po ay Sabado. Ito po ang huling araw sa buwan ng Mayo 2025. Broadcast mula rito sa Negros Occidental. Salamat sa Lord sapagkat tayo po ay nagising at purihin ng Panginoon Diyos sa opportunity mga kapatid na binigyan tayo ng Panginoon Diyos. Maganda ho ang panahon. Sa lugar po namin, hindi ko po alam sa inyong lugar kung okay ang panahon, pero pagkagayon man, salamat sa Lord sapagkat tayo po ay nagising. Tayo po ay manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa umaga ito sapagkat kayo ay napaka buting Diyos. Salamat sapagkat iningatan nyo kami. Salamat, mahal na Birheng Maria, sa inyong patuloy na pananalangin po para sa amin, para sa mga Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Kami nagdadasal ng patnubay, Banal na Espiritu sa oras na po na ito. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright mga kapatid, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga bishops natin dito sa buong Pilipinas, at sa lahat ng mga kaparian, at sa lahat ng Katoliko worldwide. Good morning. Sabado ngayon, huling araw, May 31st, 2025. Broadcast mula rito sa Negros Occidental. Binabati ko yung aking mother, Mama Elsie, dyan sa Kainta, yung mga kapatid ko ho dyan. Magandang umaga sa inyo mga tol. God bless. Kay Eloisa, kay Box, at sa kanyang buong pamilya, kay Rox, kay Esme, kay Buddy sa kanyang mga anak, kay Julie, kay Rondi andyan sa Pangasinan, kay Ate Lydia, at sa lahat ng mga kapatiran po dyan, magandang umaga. Yung aking may bahay din kay Annalyn, magandang umaga ma. God bless sa aming mga anak. Magandang umaga rin. Dyan kay Padre Romel, ang religious priest dyan po sa Calayan Island, sa Cagayan. Magandang umaga, Padre. At kay kapatid na Divine, magandang umaga sa lahat. At kay Father Reggie, magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran dyan sa St. Bartholomew Catholic Church, Calayan Island, Cagayan. Ganoon din kay Archbishop Bakay. Magandang umaga, Archbishop. God bless po sa lahat ng mga kaparian. Kasama niyo po dyan si Reverend Father Joel, doon po sa Apari. Maraming salamat po sa mga na-meet natin ng mga kaparian na talagang tayo po ay sinamahan, tayo po ay nakausap din naman maski konting oras. Salamat sa inyo pong accommodation. Mga kapatid, yung kwento ko sana ay Monday na lang natin pag-usapan ha. Kasi planning to invite si Father Romel to speak with us tukol doon sa ministeryo sa Calayan Island. Opo, maganda yung siya makausap natin, ma-interview siya natin ng live. Monday na lang ho, ha? Kaya ho, i-reserve na lang ho natin yon para meron tayong maganda-gandang usapan sa aking naging misyon doon sa Calayan Island. Opo, itong mga nakalipas na 10 araw. Kaya salamat sa ating Panginoon. Greetings din sa aking parish priest, kay Reverend Father Luan Torrefranca dyan sa San Juan de Pomuceno Parish Church sa Sumag, kay Father Nobles, Father Egay, at sa lahat ng mga kapatiran dyan, ang PPC President, si Ate Malu, na siyang ninang namin sa kasal. Magandang umaga, ninang, at God bless po sa lahat ng mga opisyales dyan sa San Juan de Pomuceno Parish Church. Siyempre yung aking bishop sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Sa lahat ng mga kapariang kasama ni Bishop Jan, magandang umaga Bishop. Siyempre si Father De Ramas Dominic,
at sa iba pang mga kaparian po natin. Sa lahat ng bubuo ng DYAF dyan sa Veritas, sa radyo dyan ng Katoliko sa Diocese, magandang umaga po sa inyo. At God bless, samawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Diretso na tayo mga kapatid sa ating pag-share ng word. Pagkatapos nito, pag-usapan natin ng konti ang tungkol po sa OFWs kasi pagkasabado, di ba, usapang OFWs po tayo. Now, basahin natin dito tayo po ay nasa Luke chapter 1, 39 to 56. Jaymar Magallanes, magandang umaga kapatid. Watching from Divine Mercy Shrine, El Salvador City. God bless sa buong pamilya. Jaymar Magallanes. Sabi sa talata, Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb. And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. The blessed are you who believe that was spoken to you by the Lord would be fulfilled. And Mary said, My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he has made to our fathers, to Abram and his children forever. Mary remained with her about 3 months and then returned to her home. May isang talata lang ho tayong dapat bigyang pansin dito, mga kapatid, ang verse 45. Nang sabi po ron sa wikang sa Tagalog, mapalad ka dahil naniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Blessed is she who believed. Mga kapatid, itong talata na ito, excuse me, blessed is she who believed, verse 45, ito po yung kauna-unahang beatitude na nabanggit po sa Gospels. Pag sinabing Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, yan po yung 4 pag sinabing Gospels. Etong beatitude na ito na blessed is she who believed ay nakareserba ito para kay Virgin Mary. Siya po ay tinawag na blessed o mapalad dahil po sa kanyang attitude na meron siyang total trust sa ating Panginoon. At tinanggap ni Virgin Mary, yung ating ina na si Birheng Maria, yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Mga kapatid, itong attitude bilang Katoliko na meron tayong total trust in God, mahalaga ito. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Marahil karamdaman for so many years ay hindi gumagaling. At panay ang dasal mo, kapatid. Nag-aantay tayong pare-parehas. Yung aking may bahay, meron siyang colon cancer, stage 3. 2 taon na ho mahigit. At lagi na ho namin itong iniiyak sa Panginoon kung anong kanyang plano. Sa kabilang banda, umaasa kami ng kagalingan, himala, galing sa Diyos. Sa isang banda ay
inihahanda rin namin ang aming sarili sa kalooban ng Diyos sa Kanya. Hindi lang marahil karamdaman, marahil negosyo, relasyon bilang mag-asawa, sabyanan, sa community kung saan ka nakatira, ganun din sa trabaho mo, di ba? Marami yan eh. Etong total trust, importante to. Yung tiwala natin sa Panginoon in the first place. Yung tiwala mo sa iyong asawa, sa iyong kasama sa trabaho, sa community. Yung tiwala mo sa loob ng parokya, sa iyong parish priest. Itong issue ng tiwala, mahalaga to sa atin bilang Katoliko. May taong madali magtiwala, merong taong pagmamasdan ka, obserbahan ka for so many weeks, months, and years bago magbigay ng tiwala. Pero dito sa kay Virgin Mary, yung kanyang tiwala sa Diyos ay gayon na lamang. Hindi ba in-announce ng anghel na siya ay magdadalang tao? At ang kanyang dadalhin sa kanyang sinapupunan ay ang tagapagligtas. Hindi naman dinay dito ni Mary na hindi niya kailangan ng tagapagligtas, kundi binanggit niya na siya ay nangangailangan ng tagapagligtas. Now what a privilege ng isang ordinaryong babae ay kasangkaparin ng Diyos upang dalhin sa kanyang sinapupunan ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Napakabuti ho ng ating Panginoon sa opportunity na binigay kay Virgin Mary. Naniniwala tayo bilang Katoliko, siya po ay nanatiling birhen. Yung during and after, para mahirap paniwalaan, di ba? Pero yan po isa sa mga turo ng simbahan na bagamat siya ay nagsilang ng isang healthy baby boy, si Jesus, sa iyong tumayong ina, ay nanatili po siyang birhen. Before, during, and after. Yung perpetual virginity ni Mama Mary na siyang ina ng simbahan. The Mother of God. Mga kapatid, tayo ho ba katulad ni Virgin Mary? Meron ba tayong total trust sa Diyos? Ano ang mga rason kung bakit minsan hindi tayo nagtitiwala sa Diyos? Dahil sa ating panalangin, hindi siguro nasasagot kaagad, nagtatampo tayo. Pangalawa, dahil sa ating immaturity sa pananampalataya. Masyado tayong impatient, di ho ba? Alam po ninyo na ako'y pastor pa for 30 plus years, ay dumating din ako sa pagkakataon na yung aking pagtitiwala sa Diyos ay nagwe-waver. Opo. Hindi po 100% na nagtitiwala sa Diyos minsan. Dahil po bilang tao, bagamat tayo ay dating pastor, ay binibisita rin po tayo ng kalungkutan, binibisita tayo ng ating mga nakalipas, binibisita po tayo ng mga pag-atake ng dyablo sa ating buhay. Pero salamat sa Panginoon sapagkat itong si Virgin Mary ay ehemplo natin bilang Katoliko sa ngayon. Pinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang sarili. At sinabi niya, yes, di ba? Doon sa Magnificat na binabanggit na sinabi sa kanya ng anghel na siya ay magdadalang tao, hindi siya tumanggi. Kundi pinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang sarili. Mary expresses the faith of Israel. Now, she is the fulfillment of the long wait for salvation, which, starting in the Garden of Eden, it passes through the patriarchs and the history of Israel to reach that city of Galilee named Nazareth. At dahil po sa pananampalataya ni Abraham, etong dakilang pagkilos ng kaligtasan
ay unti-unting nahayag. At dahil naman sa pananampalataya ni Maria, etong redemption na ito ay napasimulan. Nagsimula kay Virgin Mary ang pananampalataya. At mahalaga sa atin na sundan natin to sa ating panahon. Bagamat pwede nating sabihin na hindi lang tayo pananampalataya, kundi mahalaga sa atin yung obedience sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang buhay natin maikli. Si Ferino Balmes, magandang umaga. God bless sa buong pamilya, kapatid. Ang buhay natin napakaikli. Hindi natin alam kung bukas nandyan pa tayo. Pero ang magtiwala sa Diyos ay lubhang kailangan natin. Malapit na ho ang opening ng klase sa June. Ilan po ba anak ninyo? Siguro may nasa kolehiyo na po kayo. Nasa senior high. Yung aking mga anak po ay grade 12 yung aking panganay at grade 11 yung aking anak na babae. Maraming challenges. Yung aking asawa po ay maaring ma-confine this week sa ospital. Pero yung pagtitiwala sa Diyos, hanggang kailan? Hanggang kailan tayo kakapit sa Diyos na magtitiwala sa Kanya? Kakayanin ba natin magtiwala hanggang sa dulo? O magtitiwala lang po tayo hanggat kaya lang natin? Mga kapatid, sa totoo lang hindi natin kaya yung mga problema. Kailangan natin yung biyaya ng Diyos na tayo samahan sa araw-araw. Yung Kanyang salita na siya magbibigay ng kaaliwan sa atin. Yung community, yung simbahan natin, yung parokya, yung ating pare, yung ating bishop. Kailangan po natin yan. Nakakatulong yan upang ma-develop itong pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Magandang umaga, Mama, kay Mama Elsie Calixtro. God bless sa buong mga kapatid ko dyan sa Cainta. Salamat, Mama, for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, as I close this portion, itong sharing natin ng salita ng Panginoon, ang magtiwala sa panahon natin, kailangan natin. Actually, yung pinaghuhugutan natin ng lakas para magtiwalang patuloy sa Diyos, wala namang iba maliban sa biyaya ng Diyos na siyang sumasa atin. Kaya ang aking laging challenge po sa bawat isa, lagi sentro natin si Lord sa ating buhay pananampalataya. Of course, inseparable si Jesus saka si Mama Mary. Inseparable din ho ang turo ng simbahan. Ngayon po ay May 31st, huling araw sa buwan ng Mayo. Bukas, Hunyo tayo. June na po tayo, kalahati na ho tayo ng taon. Napakabilis yung takbo ng panahon. Kamusta yung ating pagtitiwala sa Diyos? Buo pa ba yung tiwala natin sa Diyos? O kalahati na lang? Dahil masyado tayo nainip. Yung mga nagtitake ng board exam na hindi pumasa-pasa ilang beses na, nawala na siguro ng tiwala sa Diyos. Mga kapatid, huwag ko kayo sumuko. Baka naman doon sa pagsampu niyong take ng board exam, pumasa na po kayo. Huwag ko kayo sumuko. Hindi pa tapos ang laban. Pag sumuko ka, talo ka. Diretso lang. Ganoon talaga Kung hindi ka makakapasa ngayong taon, baka sa susunod na taon, papasa ka na sa board exam. Tayo po na marami nang may sakit. Sa taon na ito, marahil hindi pa. Baka naman sa susunod na buwan, susunod na linggo, susunod na taon, igagrant na ng Lord yung desire ng heart natin. Doon sa mga nasisirang relasyon ng mag-asawa, hindi pagkakaunawaan, gawa natin ng paraan magkasundo, mga kapatid. Mabuo uli yung tiwala. I understand kapag ka sa mag-asawa, nasira yung tiwala nung asawa sa'yo Di ba? Mahirap i-repair yun.
Minsan, it will take years eh. Minsan nga patay na yung partner, hindi pa napatawad eh. 'Di ba? May ganun eh. Opo. Sana ma-develop sa atin yung tiwala sa Diyos. Kasi kung may tiwala tayo sa Diyos, hindi posible na magtiwala tayo sa ating partner. Sa ating mga anak, kasama sa trabaho, kasama sa simbahan, sa ating sariling parish priest. Mahalaga itong tiwala na ito. Sana magsilbing encouragement sa atin yung ginawa ni Virgin Mary na siya ay nagtiwala sa Diyos ng buong buo. Yan po yung kailangan natin. Manatili po kayong Katoliko. Magbasa kayo ng salita ng Diyos. Kung may pagkakataon kayo ay you purchase yung Catechism of the Catholic Church. Doon ho nakalagay yung ating mga pinaniniwalaan. Kung meron kayong naririnig na CFD sa inyong lugar, be part of that group na CFD, yung Catholic Faith Defender. Si Brad Calix po ay bahagi tayo ng Catholic Faith Defender. Tinutulungan po namin ang mga Katoliko na malaman ang doktrina ng simbahan upang sa ganon, pag nalaman mo ang doktrina ng simbahan ay maaari mong maipagtanggol yan doon sa mga anti-Catholics. Yun po yung objective ng CFD. Alright mga kapatid, salamat sa opportunity na tayo po ay nakapag-aral. Mendoza Dani, magandang umaga bro. God bless sa buong pamilya. Right, dadako tayo sa ating next segment. Usapang OFWs tayo pagka Sabado, mga kapatid. Now, ang objective nito, kaya meron tayo nito once a week sa ating broadcast. Naniniwala si Brad Calix na ang isa sa mga dapat bigyang pansin ng simbahan ay mga OFWs. Kasi maraming mga Pilipino ang OFWs. Yung aking mother was a former OFW. She worked sa Bahrain for 6 months. And hopefully, kung meron siyang opportunity later on, ay ma-interview natin siya. Ano yung kanyang karanasan doon sa Bahrain? Bakit siya nag-abroad in the first place? Ano yung kanyang mga paano niya inihanda ang kanyang sarili, emotionally, spiritually, sa paglabas ng bansa? Ano yung mga na-encounter niyang problema doon bilang OFWs? At ano naman ang pwede niyang ibigay na parang lesson sa mga nais mag-abroad? Yan mga pwede pag-usapan eh. Pangalawa, ito mga OFWs natin, sila yung mga modern day missionaries. Kasi nasa ibang bansa. Mula sa Pilipinas, pumunta ng Canada, US, di ba? Bahagi ng Europa. Nagtrabaho bilang caregiver. Maraming Filipinos diyan sa Israel. Mga Katoliko ho yan. Majority ng mga OFWs Katoliko eh. Kaya ho si Brad Calix noon pa man ay meron tayong pasanin o burden para sa mga OFWs. Maganda lang i-train lang sila ng mga kaparian natin kung paano sila magiging missionary doon sa kanilang lugar. Habang sila ay nagtatrabaho doon, ay kumikilos din sila bilang misyonero ng ating Panginoon. Kapatid Datano, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Mga kapatid, ayon sa balita, ang Department of Migrant Workers o DMW ay meron po silang 1,000 mahigit na in-offer na trabaho. Ito ay in partnership with Czech Republic. Opo. Ang atin pong presidente, Ferdinand Marcos Jr. ay nagkaroon po siya ng direktiba na kinakailangang matiyak na mayroong better opportunities and protection ang lahat ng mga overseas Filipino workers o OFWs. Ang magandang ugnayan ng ating bansa at ang Czech Republic ay nagkaroon sila ng katatapos na Job Seekers Day noong May 21 sa isang kilalang mall sa Quezon City. Ang Department of Migrant Workers o DMW at ang Embahada ng Czech Republic ay nagkaroon po sila ng
nag-organize po sila ng exclusive job fair. Alam naman natin yan pag sinabing job fair. At mula po doon sa 7 private na recruitment agencies at merong 14 na check employers yung nagpunta sa bansa natin at namili. At actually meron pong 1,286 na approved job orders doon sa Czech Republic. Anong mga trabaho po ang inoffer sa kakatapos na job fair? Sa transportation, pangalawa sa construction, pangatlo sa manufacturing, ika-4 logistics, ika-5 yung food processing, at ika-6 yung hospitality. Now, naniniwala ako na may mga napoproseso na sa ngayon kasi May 21 yun 31 na ho ngayon. Ilang araw na ho yung lumipas at ako'y nakatitiyak na doon sa mga nagpunta sa job fair, ay kung sila ay mapalad na papasa doon sa lahat ng mga requirements, etc., baka itong June na ito ay makalakad na ho sila papunta roon sa Czech Republic bilang OFW na probably doon sila ma-assign sa transportation, yung iba naman sa construction, manufacturing yung iba, logistics, food processing, at hospitality. Now, sinabi po ni Secretary Hans Leo Cagdac ng Department of Migrant Workers na hindi lang ho yun basta job fair. Ang sabi niya, it is a gateway to opportunity built on ethical recruitment and mutual respect. Yun maganda Alam mo, maganda sa Pilipinas dahil tayo yung bansang palakaibigan. Hindi tayo palaaway na bansa kaya ho yung ibang bansa ay nakikipag-partner sa atin. At alam nyo ba mga kapatid, ang mga Filipino, napakahuhusay na OFWs. Magaling tayo Madali tayong mag-adjust sa kultura. Pagdating sa lingwahe, madali tayong matuto. Pangatlo, marunong tayong mag-Ingles. Di ba? Kaya ho ang mga Filipino, iba tayo Maski saan tayo dalhing bansa, makaka-adapt tayo. Flexible tayo Opo. Kaya ho, pagdasal natin yung mga OFWs natin Katoliko na nagpupunta doon sa iba't ibang bansa. Of course, hindi naman natin maano na may mga sitwasyon na sila ho ay napupunta ron sa Middle East at sila po ay pinagsasamantalahan doon. Opo, may mga ganung kaso din. Pero ipagdasal po natin na sana ho yung mga mag-a-abroad ay dumaan sila sa tamang proseso. Paalala ko lang sa mga Katolikong gusto mag-abroad, mga kapatid, huwag kayong basta-basta makikipag-usap sa nag-aalok ng trabaho sa labas ng bansa. Malamang at malamang po, illegal recruiter po yan Yung mga nagpupunta sa iba't ibang lugar at nagbibigay ng flyer, mga ano po yan, mga bugos yan. Opo, majority yan sa kanila. At bawal po yung ganon. Ngayon, kung gusto nyong mag-abroad, punta kayo rito sa website ng Department of Migrant Workers, ang POEA. Mga kapatid, nandun yung kumpletong listahan kung sino po yung hindi papaso yung lisensya ng mga recruitment agency. Kasi magkamali ka ng desisyon dyan, illegal recruiter yung pinuntahan mo, akala mo, di ba, magaling sila magsalita Oo, magaling magsalita. Kukumbinsihin ka to the max. Pero naibenta na yung kalabaw ng tatay mo, naisangla na yung lupa, hindi ka pa rin nakaalis. Pagdating mo sa airport, hinold ka pa dahil nga illegal entry ka pala. O yung iba nga, sinisilid na lang dun sa maletang malaki. Di ba? Yung iba nga doon na lang dumadaan Naandun lang sa may likod ng barko O, di ba? O, maraming mga kalokohan yung mga Pilipino rin na iba na, baka mga Katoliko pa ngayon. Pero mga illegal yung aktibidades nila.
Mga kapatid, ito hong binabanggit natin na balita mula po sa Department of Migrant Workers ay maganda ho itong senyales. Etong job fair na ito. Opo. Ipagdasal po natin na sana nga po masundan pa ito ng maraming oportunidad doon sa mga nagnanais lumabas ng bansa. Ito pakiusap lang doon sa mga planong mag-abroad. Mga kapatid, hindi masama mag-abroad. Ako tatanungin nyo, kung pamilyado ka, i-consider mo mabuti kung lalabas ka ng bansa. Kasi pag pamilyado ka, marami kang iniisip Yung bang ma-detach ka sa pamilya mo, sa anak mo, asawa mo, hindi ka sanay sa malayo, baka hindi ka isang buwan ka pa lang doon dahil sobrang lungkot, babalik ka. Maapektuhan yung trabaho mo, wala kang focus. Yung kapatid ko dating tatrabaho sa sa barko sa cruise ship Oo. Ganda ng performance niya. Hindi halos ayos siyang bitawan ng kanyang amo doon sa cruise ship pagka siya nakakatawag doon sa kanyang anak na babae, alam mo yung attachment, hindi kaya nung kapatid ko Bagamat sayang yung taas ng kanyang sweldo sa cruise ship ng mga panahon na yon, pero dahil minabuti niya at mas matimbang sa kanya yung relasyon niya sa kanyang pamilya, umuwi na po siya. At siya po ay nasa Shangri-La ngayon bilang isa sa mga chef, yung kapatid ko. Opo. And I think yung kanyang decision is best, no? The best po yun. Mas priority niya yung pamilya niya kumpara doon sa trabaho niya. Kaya mo ba yan? Although medyo malaki yung natapya sa kanyang sweldo kasi nasa land base na siya uli. Pero yung pamilya niya, buo sila Kaya doon sa mga medyo mahina ang loob sa ganyang bagay, pangalawa, kung kayo ay married, may pamilya kayo, pag-isipan yung mabuti. Ako sa akin, ito, personal ko ito. Yung pag-abroad, pang single yan. Unless lang married ka, sasama mo doon yung pamilya mo later on. Mag-obserba kayo. Tignan nyo yung mga sitwasyon. Mas marami yung nangyayaring di maganda sa mga OFWs kumpara sa mga magagandang bagay. Yun yung paghandaan nyo. Hindi biro yan. Yung emotional na attachment mo sa anak mo, doon lang sa airport di ba? Parang ayaw mo nang sumampa ng eroplano kasi nakita mo yung anak mo, iyak ng iyak Tas iiwan mo sa kapatid mo, sa lolo, yung anak mo, di ba? Sa parents mo. Iba Tas wala ka pang isang buwan doon Pag nagbi-video call kayo, parang gusto mo nang umuwi kasi daming problema di ba? Na kung hindi matatagan loob mo sa ganyan, hindi sa'yo marahil ang pag-abroad. Kasi kaya nga may mga pre-orientation yan Opo. Kasi pag hindi malakas ang loob mo dyan sa ganyan, baka wala isang buwan, babalik po kayo. Sayang yung effort, sayang yung panahon. Hindi na maibabalik yung naibentang kalabaw ng tatay nyo. Kaya maraming beses kayo mag-iisip, magtatanong kung ano yung posibleng gawin para po sa bagay po na yan. Magandang umaga, Doc Ron Louis Soliman Lim. God bless, Pastor, sa buong pamilya sa inyong gawain po. God bless. Si Severino Balmes mula sa Calayan Island, Cagayan, maraming salamat po for watching sa ating broadcast. Mga kapatid, as I close, i-announcement lang bukas. Subukan natin mag-broadcast. Tayo po kasi ay may broadcast sa DYRL sa Bacolod. Alas 6 po pala yun ng umaga hanggang alas 7. Yung usapang Katoliko. Kasama ko si Bro JB Akma. Baka bukas pag-uusapan namin, bakit ba may CFD?
bakit may Catholic Faith Defenders? Ano yung objective? Bakit ba meron yan? Try natin bukas i-live yan sa FB. Kasi nandun kami mismo sa studio ni Bro Akma at katatapos lang ho yung kanilang National Convention kamakailan sa Cebu City. Hindi ho ako nakapunta ron kasi nandun ako nasa Calayan Island ho ako na 10 araw Meron tayong mission na ginawa doon tumulong tayo sa isang Dominican priest doon sa Calayan Island sa Cagayan for 10 days. Salamat sa Panginoon. Kwentuhan tayo tungkol dyan. Meron tayong panauhin sa ating broadcast sa Monday, si Reverend Father Romel, yung isang Dominican priest na na-assign doon sa Calayan Island kung saan si Brad Calix ay nagpunta at tumulong doon sa gawain sa mga Katoliko doon sa Calayan Island. Marami akong kwento sa inyo tungkol dyan sa karanasan ko ng 10 araw doon sa Calayan Island. Kwentuhan tayo at marami tayong mapapag-usapan at of course sa interview natin sa Dominican priest, religious na si Reverend Father Romel. Opo. Ipagdasal ho natin na matuloy yan sa Monday alas 8 ho ng gabi yan. Mga kapatid, Jojo Galiste, maraming salamat for joining. Pagpreho nyo yung aking may bahay kasi inoobserban ko lang ho kasi possible ho na baka ma-confine itong week na to. Medyo although kami po ay 2 weeks from now ay magpapalab test si Mrs. in preparation sa kanyang chemotherapy sa June 16, 17, 18. Actually, mako-confine po siya ng 3 araw para sa chemotherapy niya sa pangalawang pagkakataon. 2 years ago, nag-chemo po siya uulitin na naman ho uli. Kami ho ay humihingi ng dasal sa inyo mga kapatid. Medyo payat na ho yung aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Patuloy pa rin ho kami umaasa sa Diyos kung anong kalooban ng Lord para sa Kanya. At samahan niyo po kami sa ganitong sitwasyon namin. At salamat po sa inyong pagdadasal. At sa mga kaibigan kong pastor, alam naman nila itong sitwasyon na ito. Maraming salamat sa inyo mga kapatid for sharing with us yung panalangin. Malaking tulong po yan para sa akin may bahay at para po sa amin. Annalyn ho ang pangalan ni Mrs. Kung just in case may pagdadasal nyo, Annalyn Ledesma Calixtro ang pangalan po ni Mrs. Sa mga nagnanais po ng counseling ay si Brad Calix po ay available. Wag lang po alas 10 ng gabi Opo, kasi medyo lobat na po tayo niyan, mga ganyang oras. Tawag lang po kayo sa 0950-266-9596. Sa June 1 ay babalik na po tayo sa radyo sa DYAF. Dahil Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Yan po ay a radio station po ng Veritas sa Bacolod. Under po sa pangasiwa ng Diocese ng Bacolod. At si Brad Calix po ay tagapagbalita po tayo. Yun po yung ating papel doon sa radio station ng DYAF. Tayo po yung naghahatid ng balita, ang buena mano, araw-araw, Monday to Saturday, alas 7 ng umaga hanggang alas 7:45 ng umaga. Kaya ipagdasal ho natin ang kanyang mga ministeryo. Mga kapatid, yung ating daily broadcast, Monday to Sunday, umaga sa kagabi, pagdasal po natin na harinawa ay gamitin tayo ng Panginoon Diyos para sa lahat ng Katoliko, nationwide and beyond. Maraming salamat, Jojo Galiste, Doc Ron Louis Soliman Lim. Maganda salamat po si Ferino Balmes mula dyan sa Calayan Island, Cagayan, Cayetano, Mendoza. Dani, salamat po for joining. Jaymar Magallanes, maraming salamat mula dyan sa Divine Mercy Shrine, Salvador, El Salvador City. Maraming salamat. At siyempre kay Mama Elsie Calixtro dyan sa Cainta, Rizal. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Kami ho ay nagpapasalamat sa opportunity na kami ho ay
nakapag-aral ng inyong salita. Salamat po sa ehemplo na ipinakita ni Birheng Maria, yung kanyang full trust sa Diyos. Yung pribilehiyo na dalhin niya sa kanyang sinapupunan ang tagapagligtas. Maraming salamat, tulungan niyo kami bilang Katoliko na magtiwala sa Diyos. Sapagkat ang buong tiwala sa Diyos ay malaki ang pakinabang nito sa amin, sa buhay na ito. Salamat, ito po yung huling araw sa buwan ng Mayo. Kami nananalangin ho ng inyong patnubay sa maghapon. Pinagdarasal namin ang lahat ng mga bishop at kaparian sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa sa kanilang mga paghahanda. Nihiling namin ang inyong patnubay, ang inyong kalooban para sa akin may bahay, Panginoon. Bahala na po kayo kay Annalyn sa kanyang nararamdaman sa mga oras na ito. Kami ho'y nagdarasal sa inyong kalooban para sa kanya. Lord, salamat po sa gagawin niyo. Salamat sa dasal ng mga kapwa Katoliko at mga kaibigan kong pastor para po sa amin. Salamat. Salamat po sa umagang ito. Samahan niyo kami na ma-enjoy namin ang buhay sa kabila ng napakaraming challenges. And we would like to give you all the praises and glory in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Happy birthday sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito, May 31st, 2025, and probably ang ilan sa mga couples natin, ng mga Katoliko ay nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary sa araw na ito. Happy wedding anniversary sa aking ikalawang anak sa aking first marriage, kay Josiah Sam at kay Tricia. Happy 10th wedding anniversary sa inyo, anak. Sa araw na ito, May 31st. Alright, mula po rito sa Negros Occidental, sa ngalan ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Kita-kits tayo bukas, pakishare po yung ating video. And don't forget po na mag-subscribe doon sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Nandun po lahat nakalagay yung ating mga reflections from Monday to Sunday, yung ating kasal sa Katoliko, nandyan ho, yung confirmation ng aking mga anak sa church at yung ating ginawa pong public declaration ng ating birthday last year, December 3, 2024, ay dyan din ho nakalagay. God bless mga kapatid. Share po natin yung video na ito. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.